anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika po ang energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Magsimula tayo sa general prediction. Susunod yung collective reading. Honor, inheritance. Ano to, pamana? Honor. Baka pamapamanahan ng iba sa inyo. Pero tingnan natin, ano ba ito? Book. Reaper. Unexpected inheritance siguro to. Kumbaga, pamana in a way na, let's say, hindi close, pero pinamanahan siya. Ganun eh. Hindi close or may samaan sila ng loob nung magmamana. Ano yun? Tawag doon? Nung may-ari ng pamana sa tagapagmana. Or may case din kasi na hindi naman relative yung pinamanahan. Kaya siya papasok sa unexpected inheritance. So, para lang to sa selected few people. Secret kasi to book eh. Baka ano pa lang. Pinagpaplanuhan pa lang nung someone na may sakit. Dahil alam niya sa sarili niya na di na siya magtatagal. Kumbaga, inaayos na niya dito yung documents niya, yung will of testament. Tama ba yun? Kalimutan ko na. Basta yung kanyang last will. So, dun papasok yung inheritance. So, hindi man lahat ay makaka-relate dyan. May pamana. Lumarga na tayo sa susunod. Family. Aries. Taurus tayo. Nga pala nasa ibang table ako. So, mataas yung table. Hindi katulad dun sa isa. Ngayon, dahil mataas, hindi ko masyado makita yung cellphone ko. So, pag di ko masyado makita yung cellphone, ibig sabihin, hindi ko rin makita yung placement ng mga cards. So, pasensya na kung minsan hindi nasasakop ng video yung card. Kasi nga, hindi ko makita yung cellphone ko. Masyado mataas. So, ang hirap tingnan. Ngayon, may family tayo. Aries, Garden, Stork to
Dahil may Aries tayo dito, malaki ang chance na tamaan yung Taurus na nanonood na may Sun, Moon, Rising sign in Aries. Ngayon, kung walang ganon, walang Aries sa tatlo, Sun, Moon, Rising, di kakilala nyo to or cross-watcher. No, Aries. Yan ang meron. Ano to? May occasion, celebration na maaring attendan. Or baka may invite ang iba sa inyo. Yun nga, tungkol sa celebration, occasion, or gumala. Beyond the thing. Ibang case, family yung topic natin. So, buong pamilya yung i-invite sa celebration. O get together, reunion, pwede rin ganoon. Ngayon, ibang case, ano ba yung naisip ko kanina? Wala tuloy. Kasi nakalimutan ko banggitin to eh. Family. Ibang case ay migration. O mag-abroad yung iba. Buong pamilya na. Buong pamilya sila mag-abroad or tawag dito. Baka yung iba sa inyo ay pupunta sa kamag-anak nila sa abroad. Or kung di man literally abroad agad, di ba? Baka naman napalayo lang. May someone na napalayo, let's say, dahil sa work, kaya siya napalayo sa hometown. May iba sa inyo na i-invite. Somewhere nga na medyo malayo para umattend nga ng celebration. Ganun eh, parang may traveling na maaaring mangyari. O baka kayo yung pupunta sa Aries. Or magbabakasyon. Pwede rin kasing bakasyon to eh. Sa kamag-anak. Makikitira muna pansamantala. So kung dito family talaga, edi kadugo. Relative, distant relative. Masabi ko ba yung promotion kaya celebrate o ma-relocate o baka may mga anak na kaya bibisita. So depende sa nanonood, baka kayo yung bibisita sa nanganak or kayo yung manganganak, tapos yun nga may bibisita ang kadugo, family members. So yan. So kakilala nyong Aries o sila yung dadalaw sa inyo or kayo yung dadalaw sa Aries or pamilya Aries. Ngayon kung hindi tumama sa inyo yung reading, baka dun sa Aries tatama siya. Okay, like yung promotion nga, relocation, migration,
Ano ba yung sinabi ko? Kalimutan ko na. Anyways, ibahin na natin. So, naging 3. Dahil 3 naman siya, huwag na tayo maglalagay ng other cards kasi hindi na makikita yung 2 card. Ito na lang. Support Pisces blessing. So, sabi ko nga kanina, maaring Taurus mismo to kung meron siyang Sun, Moon, Rising sign na Pisces. Ngayon, kung walang ganoon, di kakilala nyo to, doon tatama tong reading sa kakilala nyong Pisces. So, may support Ibig sabihin, pwede tong financial aid or may tutulong in times of crisis. Yun yung blessing. Yun na lang. Specific naman yung mga lumabas na term. So, direct to the point. So, parang siyang miracle in a way na masusuportahan kayo sa panahon na kailangan nyo ng suporta. So, again, maaring yung Pisces yung tutulong sa inyo or kayo mismo to na may Pisces nga sa Big 3 na Sun, Moon, Rising sign. Theft negotiation. Ano yun? Nakawan tapos nag-negotiate pa. Teka. Ito kasi stealing din, pares lang sila nito. Dito. Clover. Ang dating kasi, baka manakawan ng iba sa inyo. Malaki ang chance dahil may stealing dito, theft. Ito nga theft, magnanakaw, diba? Ito naman pagnanakaw. Ano yan, mice. Ngayon, negotiation clover. Ang dating sa akin, babalik pa yung nanakaw. Suswertehin in a way na may chance pang mabalik yung nanakaw. Kasi nga, magne-negotiation pa dito. Makikipag-areglo in a way na ibalik na lang yung ninakaw at hindi na ipapakulong. Ganun dating. Ano ba? Wala nang maisip Kasi hindi ako makalayo sa story dahil magbabase ako sa nakasulat. Wala naman ako ibang alam na meaning kundi negotiation. Kaya hindi ko marambol yung mga words para makabuo ng iba pang senaryo. Yun lang naisip ko. Kumbaga, may chance pang mabalik yung nanakaw. Hopefully. At hopefully rin, hindi na nga lang mangyari, di ba? Kaysa humantong pa sa ganito. Grabing stress at trauma. So, parang hindi na mangyari, di mag-ingat sa mga gamit.
Ito, birth. Parang ito lang din yung store kanina. Yung sinabi kong manganganak. Pero, depende. Tingnan natin. Ito, Gemini, oh. Baka Gemini yung manganganak. Pero, again, tingnan natin. Anong iba bang information? House, eh. Family din yung kanina. Family din tong house. Oh. Ay, kailang club to. Oh, whip. Ito. Well, ang dating kasi sa akin, baka mapaanak ng di oras yung buntis dito at may nakaaway kasi siya eh. Family member or mag-isa lang siya sa bahay. Tapos ayun, biglang nakaramdam na parang manganganak na siya. So, whether Taurus to, na yun nga na may big 3, Sun, Moon, Rising sign, na nasa Gemini. Ngayon kung wala, di kakilala nyo na Gemini, na buntis, na parang mapapaanak ng di oras or in time, during ng panganak niya, nagkataon na mag-isa lang siya sa bahay. Ngayon, ibang case din ay miscarriage. Nakunan, nasa loob siya ng bahay. Ewan ko paano nangyari yon, baka nadulas. Aray ko. Ayan. So, again, kung dito kayo, di Gemini, na kakilala nyo. So, dun tayo ikot kasi, hindi ko malaro yung, mga words kasi, specific yung term. Wala naman ko ibang alam na meaning nito. Kung dito lang, birth, ito rin, Gemini. Ito lang nalalaro kong, term. Kaya, ang bilis. Ito last spread bago tayo magtuloy sa collective reading. Water, passion, water, passion. Go with the flow ba ito? Teka. Crossroads. Ayan. So, ulitin ko. Meron tayong water, passion, the key, at crossroads. Ano to? Ang dating sa akin, ito yung parang magiging realization sa period na to or decision na come up sa topic ng go with the flow na sinasabi ko nga kanina kasi may water eh. Tungkol sa topic ng passion, malawak kasi yung passion. So pag sinabi mong passion, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa career. So depende kung saan yung desire nyo. Ang dating dito, go with the flow lang.
Huwag stressin ang sarili at mag-go with the flow lang. Anyways, dito tayo sa collective reading natin. Ayusin ko lang sandali para presentable. Okay, teka. Wala to. Heart. Wala to. Letter. So, meron tayong ano ba to? 9 of Pentacles, Ace of Wands, 6 of Pentacles, bouquet, heart, letter. Anong topic natin? Probably relationship, may heart eh. Pero kasi sa case na to, ang dating sa akin, tatama to sa um, 6 months and below yung relasyon. As in, nasa honeymoon phase pa lang. Kung saan masyado silang loving, caring, affectionate, lalo na sa text. Ano sila eh, communicative, pero more like sa text. Text, chat, email, social media. O, anong meron? Kasi kung ano, hindi to para sa inyo. Dahil collective reading nga, or general reading. Baka tumama to sa someone na malapit sa inyo na, yun nga, bago-bago pa lang yung relasyon nila. Anong meron? Okay naman dito. Contented naman sila sa isa't isa, puno ng passion, may equal treatment, may give and take relationship. Tingnan natin ano pang susunod. Baka sa una lang. Tingnan natin ha. Hopefully ganyan na lang, no. Kaya lang paglaro ang tadhana. Yung akala natin stable na. Hindi pala. Ito, 3. Empress, 5 of Wands, strength. So, ang dating sa akin, after nitong senaryong to, ang dating matetest yung kanilang love. Kasi
kapag tawag dito, nasa honeymoon phase ka o stage, yun yung para kang naka-drugs. Hindi mo makita yung mga red flags, yung mga negativity. Parang baliw na baliw ka dun sa partner mo. Ngayon, after ng ganong stage, for some reason, makakakitaan dito ng red flag doon na papasok yung arguments, disagreements. Pero ang maganda, may strength card sa dulo. Kumbaga, kung ano man yung maari nilang hindi pagkasunduan, ma-overcome din. Kasi ang dating sa akin, unti-unti nang makikita yung mga red flags. Tapos yun nga, maaaring pagawayan. Pero again, hindi naman big deal. Kasi ma-overcome din. So after noon, ano pang pwedeng mangyari? May 4 of Wands tayo, King of Swords, Ace of Pentacles. So, ang dating sa akin, after ng senaryong to, tawag dito, ang dating kasi ano yung pwedeng nilang pag-awayan dito, di ba? Maaring kakilala, kamag-anak, family member, ganun parang may outsider or third party influence. Hindi naman necessarily third party in a way na may other lover. Kumbaga, may ibang tao nga na maaaring makapekto sa relasyon. Kasi yung lalaki yung magiging cold So, maaaring sa side niya manggaling yung problem. Pero ang good news, nandito yung Ace of Wands. Ace of Wands. Ano ba to? Ace of Cups. Maaring karoon din ng reconciliation. Kasi babalik ang intimacy. Or sabihin natin mag-apologize naman yung lalaki. Depende kasi sa nangyari. Pero kung applicable, yun nga. Mag-apologize siya. Or siya yung mag-initiate na mapalapit ulit sila sa isa't isa. Pero again, more like dito manggagaling yung problem sa masculine energy, whether lalaking tao mismo or babae kung extrovert siya. So, siya yung gagawa ng way para magkaayos sila. And the thing. Pero again, ang dating sa akin, all of a sudden, biglang magiging cold.
or emotionless yung partner siguro dahil may mga nasabing di maganda yung kakilala na parang papaisip-isip siya. Pero again, siya rin yung makikipag-ayos kasi harmony rin naman to. Ganda thing. Ngayon, dito naman tayo sa possible partner ng Taurus or ng bida sa reading na to. Kasi may mga cross-watcher so hindi ko direct na Taurus. So, sa bida na lang. Ano yung ito na yung possible partner ng bida sa reading na to. Pisces. The High Priestess, Cancer, Sagittarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inya. Sagittarius, Aquarius, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, dito naman tayo sa description. Kung di man tumama sa inyo yung clue natin, edi baka tumama dun sa partner nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Brunette, so brown. Kung di brown ang buhok, edi baka brown ang balat. Or brown ang mata. Or basta brown. Ito, white American. So, may white American tayo. So, pwede rin tong kung di man literal na white American, baka naman nasa Amerika. May someone na nasa Amerika or foreigner. Pwede rin tong long distance relationship. O lahing American. Ito, scar. So, may palatandaan tayo or mark. May someone na may scar. Ito kasi scar, nasa noon niya. Kumbaga noticeable yung scar niya, pansinin. Ito, Asian. White American, Asian. So, kung di man siya nasa Amerika, baka nasa Asia. May someone na nasa ganoon. May someone dito na nasa Amerika or Asia. Or ang partner nasa Amerika or Asian. Or kakilala, idol, ganyan. Yung clue natin Pero malaki ang chance na foreigner kasi Asian, America. Asia, America. Sabagay, nasa Asia rin naman tayo. Or baka naman kapwa Pinoy din natin nasa Pilipinas lang din. Pero may clue kasi tayo, Asian. Malawak kasi yung topic ng Asian. Ng Asia.
Anyways, magdadagdag pa ba ako? Wag na, mag-end na ako. Ito kasi sayang. Hindi ko na nagamit. Kaya mahaba na yung video. Next time na lang, mag-end na ako. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.